What's up mga parts at welcome to Pinoy Lens at tayo po ay may pag-uusapan na naman at ito po ay ang matagal ng binibintang at pinupolitika lalo na ang COMELEC tungkol po sa sosay ni Senator Marcoleta. Okay? Alright, bago po tayo mag-umpisa, abangan nyo muna, hintayin nyo po ito at tayo po ay mag-i-intro muna. Stay tuned. Alright, balik na tayo dito sa Pinoy Lens at kamusta po kayo dyan mga kababayan natin Pilipino sa Pilipinas. I know at kayo po sana ay nasa mabuting kalagayan kahit na alam po natin ang ating pong bangag na presidente ay walang ginagawa sa ating bansa. Kung hindi, hayaan nyo na, bigyan natin ng pagkakataon na minsan ay patayin natin ang kuryente at para po tayo makatipid. Pero sila ay puro aircon, dinner at singhot, no? Sa Malacanang. Habang tayo mga Pilipino ay nagpapakahirap at nagdadasal na sana po ay mawala na ang bangag. At syempre po, batiin po natin, shout out sa ating mga overseas Filipino workers po. Kamusta po kayo diyan mga overseas Filipino workers at tayo po ay may mga nababalitaan po sa inyo at isi-share po natin dito next time. No? Ating pong inaayos pa, medyo naging busy lang sa trabaho, pero ipapakita rin naman natin. And I'm pretty sure some of you here are already saw that. Okay? Mga OFW, ingat kayo, celebrate nyo lang sarili nyo, treat nyo sarili nyo for Starbucks. Yan. Okay. Alright, at tayo po ay merong balita no, tungkol sa ating pong kay Senator Marcoleta. Palakpakan po natin yan. At siya po ay ngayon po ay na-absuelto na ng COMELEC kung saan siya po ay pinagbibintangan no, ang mga nag-donate sa kanya ng kanyang state of contribution. No? At pero dahil sa pinupolitika naman talaga, kaya naman ang COMELEC ay clear out na si Marcoleta sa election office. Although alam naman natin na katulad sinabi ko kanina ay pinupolitika lang ang ating senator, ay at least God is good at natulungan po siya na ma-clear na to. Yun nga lang, ang kawawa dito ay yung mga nag-donate. No? Kaya minsan iniisip siguro ng mga mag-donate sa 2028 siguro na bakit pa ako mag-donate kung mapapahamak na ako. Pero anyway, kung talagang ganyan, mag-submit kasi kayo. In that way, hindi kayo matubos sa gobyerno. Okay? Lalo na ngayon itong bangag. At alam naman natin ang mga yan ay gagawa at gagawa ng paraan para kayo ay matrouble. Okay? Alright. Panoorin po natin dito yung tungkol sa sinasabi ko sa inyo na absuelto na ang ating Senator Marcoleta quit. In that way, ay maintindihan niyo po mabuti, lalo na po sa inyong mga OFW. Okay? Here we go. Yan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ng sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi, batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siya mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue na show cause order sometime in November, nag-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kanyang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So susunod na tanong, dahil na hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. Alright, palakpak po natin si Senator Marcoleta at siya po ay absuelto na rito. Although alam naman natin na siya po ay pinupolitika lang ng kalaban niya sa politika. Alam naman natin na nung nagsimula na magdaldal ito si Senator Marcoleta, lalo na sa flood control scam, ay talagang yan na ang hinahanapan nila ng butas. Kaya ito, nasampulan nila. Alam niyo mga parts, hindi naman tangang ating Senator Marcoleta para siya lumabag sa batas. Alam niya yung mga batas, di ba? Kaya marami nabubuisit sa kanya dahil nga pinakikita sa kanya, lalo yung mga kino-confront niya, na kung ano talaga yung batas. We know na Senator Marcoleta is just following the law. Now, explain natin yung 109 of the Omnibus Election Code. Ito po yung dati na mandato ng kandidato to file a complete sworn statement of campaign contribution and expenditures. Yung pala yung SOSE. However, this provision is considered discriminalized.
pinatay, no? Pero hindi po pinatay na parang sinalvage, no? Baka sabihin niyo ito ay effectively repealed, no? Na ang election offense ay by Section 39 of the Public Act number 716 making non-compliance an administrative rather than criminal liability. Yun, ang key aspect itong Section 109 and current interpretation is candidate must disclose in detail amount, data, source of all campaign contributions. Ito po yung luma, no? Because, pero dahil po sa 7166 sa Public Act, binaliktad ko lang, ay nirepeal na ito. Wala na pong ganun. So, sana nga, tanggalin nila yung 109, pero who knows? Baka kailangan nila ikabit yan sa 7166. Okay? Anyway, ang aking problema, ang nakakalupot dito ay ang mga donor, no? Kung saan sila ngayon ay matutubo dahil hindi sila non-submit ng kanilang identification o details kung sino ba'y nag-contribute para kay Senator Marcoleta. And alam ni Senator Marcoleta yan, dahil hindi naman papasubo ito si Senator Marcoleta, kung alam niyang illegal, dahil alam naman natin na si Senator ay hindi mahilig sa mga illegal katulad ng ibang mga bangag Senator diyan, di ba? Okay? Alright, pag-usapan natin yung pangalawa naman ay tungkol po sa mga donors, no? Kung saan ang ating pong mga nag-donor sa kanila, tatlo daw yan, ay medyo magkakaroon ng question. Hindi naman talagang sabi ni attorney, ay yung nagsalita kanina, eh hindi naman daw ito mapapahamak. Basta meron ng complete paperworks na isasubmit. Okay? Panoorin natin quick ang ating pong mga donors. Tungkol po sa donors kung ano mangyayari sa kanila after na na-repeal ang 109 to 7166. Here we go. Sa nagbigay ng contribution. Malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, iba pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung tatlong tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, nakatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Anong mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang TIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa tatlong contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Walang yan, no? Kung ako pala magdodonate sa kandidato, eh, parang ako pa mapapahamak, eh, no? Ako na nga tumulong, ako pa ngayon na mapapahamak. Hindi, biro lang yan. Ito naman ay may code naman dyan. Meron naman tayong batas dyan. Kaya kayo mga magdodonate sa susunod na 2028 election, sundin nyo na lang itong Section 98. In that way, hindi kayo mahuli. O ma-question baga. Ayon dito sa Section 98, ang Omnibus Election Code ng ating bansang Pilipinas ay it's a mandatory disclosure of names, address, and amounts contributed by donors to candidate. It makes it unlawful for contributors to give money without their name being reported, constituting a prohibited act or election offense. Okay? If violated. Eh, di ba natatandaan yung sinabi ni Senator Marcoleta sa Net25, no, sa ganang mamamayan na hindi niya lang pwedeng sabihin dahil ayaw magpabanggit ng donors niya ng pangalan. Siguro yung donors ay parang, I don't know, maybe they just wanna be low profile or ayaw na lang nilang ma-question pa pero hindi nila akalain na sila hindi makakalusot sa Section 98 ng COMELEC. No? Kaya kayo dyan mga donors, no, at especially sa tatlo, wala naman daw problema, sabihin nyo lang information, bang, and you should be okay. Sa 2028 po, alam naman natin tayo magdo-donate at sana po ibigay nyo lang information nyo sa COMELEC. Lalo na ang isang taong ito na susunod natin ay baka mamaya ay bigyan pa kayo ng butas itong taong to. No? So, alam naman natin na questionable to. Si Abante nga, no? Ay pinanalo nitong hinayupak na to at syempre po yung iba, pati yung asawa ni Tambaloslos, no? Ay pinaka-upo, no, ng pang-apat na beses kung saan illegal to, nasa batas ito. Pero hindi ko alam kung paano to nakalusot. Well, what can we do? Alam naman natin na dahil ang kanyang pinsan ay Pangulo at bangag, no, walang pakialam sa batas sa Pilipinas kung saan ang Pangulong BBM ang mismo ang gumagawa ng illegal sa gobyerno kung saan hindi niya na sinusunod ang batas. Anyway, panoorin po natin itong sinabi itong hinayupak na to at para malaman natin kung ano ba ang talagang dapat na gawin. Here we go! Yung kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon, 601 ang voting, ang komisyon ay nagsabi na pinaterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang salin. Yun. Ayos. Nakita niyo dalawa sa likod niya? No? Parang hindi ko malaman kung masama loob o hindi. But anyway, ganun po talaga, no? At least si Senator Marcoleta ay na-clear na rito.
sa pambibintang nila, lalo na yung mga kapwa niya senador na si Pinky, no? Ay naggagawa ng paraan para si Senator Marcoleta ay mawala sa Senado. Pero unfortunately for you, mga senatong, no, na gusto mawala ang ating buting senador, bad for you dahil karma yan. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na matanggal sa pwesto itong si Senator Marcoleta dahil may gagawin pa ito dahil kapag nakaupo si Inday, sinisigurado ko sa inyo na itong malamang taong ito ang magpapakulong sa mga buwaka ng inang mga buhaya at mga hinayupa sa Malacanang katulad ni Bangag at syempre po at ang pinsan niyang hayop at magnanakaw. Yan ang magpapakulong. At para sa akin, yan marahil ang personal choice din o number one choice ni Vice President Sara Duterte para makasama niya sa kanyang team sa darating na 2028. Ayaw niya magpumayag ngayon, sabi ni Inday, bigyan siya ng time mag-isip. We cannot blame the guy, no? Kaupo niya lang sa Senado and then suddenly may mag-aangkat na sa kanya ng Vice President. Siyempre, overwhelming yun. Kahit naman sino, matutuwa. Pero kung sakaling mas si Senator Marcoleta talaga ang gusto ni Vice President Sara, you can tell na hindi rin siya matakaw sa pwesto. Bakit? Eh kung iba-iba yan, sila mismo sasabihin, oo agad. Diba? At hindi natatanggihan dahil nga yan ang gusto ng pwesto. Okay? My perception here is politika lang itong ginawa kay Senator Marcoleta. Hindi ito about sose niya. No? Think about it. Malaki ang nakuha ni Bangag, no? Cash, inuwi sa Pilipinas, sa bahay nila na hindi man lang daw ginamit, tinipid pa, siguro pambili ng pulburon, no? Para meron sila pera. Ngayon, kita mo, panayang-nakaw. Kaya, this is about the politics. This is not about because of the sauce. I don't think so. No, talaga na pinulitika ang ating Senator Marcoleta tulad ng ginagawa kay Vice President Sara Duterte. Okay? Okay, hanggang dito na po at sana po ay naintindihan niyo po ang ating pinag-usapan. Ito po ay dati na pong issue tungkol kay Senator Marcoleta. To you, Senator Marcoleta, congrats at natanggal ka na ng tinik. Alam kong hindi totoo, pero pinagbibitangan ka ng mga hayop na kalaban mo sa politika tulad ng Bangag at ang mga buwaya sa Senado at sa Kongreso. Okay? Ingat kayo dyan. Ingat kayo ni Vice President Sara Duterte dahil kayo ang future para sa 2028. Okay? Already, in behalf of Pinoy Lens Group at syempre po, in DAI 2028, we are supporting Vice President Sara to be our president, which is right now, she is my president, not the Bangag, not the addict guy, but President Sara Duterte. Okay? Sabi nga ni President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas, babawi tayo, ibabangon natin yan. Yan ang ating inaasahan po sa ating Pangulong Inday Duterte. Salamat po, God bless, at syukran.